Don Watcher. Ayan, sa inyong untiring support. Ayan. Glory to God. So, ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. So, ito pong topic ko ngayon ay naituro ko rin itong scripture na ito, itong book na ito in Matthew 22 verse 37. Ano? So, dito po ay pag-aaralan muli natin, no? Amen. So, glory to God. Kaya po, sabay-sabay po muna tayong manalangin at lumapit sa Diyos sa umagang ito. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa umagang ito at sa pagkakataon ito at narito muli kami at sama-samang dumudulog at lumalapit sa iyo at humihingi na yung tulong sa iyong pangunguna sa aming gawain na ito. Bilang iyong lingkod, dalangin ko Lord na ikaw ang maitaas at makita sa aking buhay at hindi ang sarili ko. Gamitin mo lang ako Panginoon bilang iyong kasangkapan, bilang iyong mouthpiece, vessels, and instrument to deliver your word. At the back of your cross, Panginoon, na itago mo ko sa iyong likuran at ikaw siyang makita at maitaas sa ating buhay. Dahil inaamin ko po, Panginoon, apart from you, we are nothing and we can do nothing. Kaya dalangin ko, lunubuksan mo ang puso ng bawat isang narito sa pagtanggap ng iyong buhay at banal na salita. Kaya dalangin ko, Lord, ng gawain na ito ay walang bang makita at maitaas, kundi ang pangalan mo. Patuloy mo na pangunahan ang aming gawain mula simula hanggang sa kami po ay matapos. Maraming salamat po, Panginoon. We praise you, we glorify you, we honor you. In Jesus' name, amen and amen. So, glory to God. Ayan. So, sige po, sabay-sabay po muna nating basahin ang ating talata sa umagang ito. In the book of Matthew chapter 22 verse 37. Ayan. Matthew chapter 22 verse 37, ang sabi po dito, sabay-sabay po nating basahin. Jesus said to him, no, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, ang Diyos pong magpala sa kanyang buhay at banal na salita. So, glory to God alone. Kaya po sa umagang ito, nais ko po munang magtanong sa bawat isa sa atin. So, lahat naman tayo nakaranas magmahal. Amen. Mga kapatid, Amen po, amen. Amen. gamitin nga po natin yung comment section or kung pwedeng magbukas ng lahat naman tayo nakaranas ng pagmamahal. Amen. Lahat tayo nakaranas ng pag-ibig. Ayan. So mga maraming nag-heart react. Ayan. So salamat po sa inyong mga response. So lahat tayo ay nakaranas na ng pagmamahal. No? At lahat na rin tayo ay nagmahal. Amen. Amen po ba mga kapatid? Lahat ba dito ay nakaranas Amen po, ng amen. mahalin? Nakaranas ng magmahal? Amen. So glory to God. So lahat naman tayo is nakaranas na ng na umibig at nakaranas na mahalin. Amen. So glory to God alone. So sino na naman dito yung nakaranas magmahal pero hindi minahal? No? Hello po. May nakaranas na po ba dito? Sino naka-experience na? Nagmahal pero hindi sinuklian yung kanyang pagmamahal. Ang tawag po doon, Ako po, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ano po yun? Pakinggan po natin. Ano po yun, Rev? Ang tawag po doon ay pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ayun, no? Pinagtagpo pero hindi itinadhana. Glory to God. So salamat po. Sino po yung isang sumagot kanina na nagmahal pero ayan si Pastor Angel daw po ay nakaranas magmahal pero sad to say hindi minahal. Ano, yung parang nagbigay ka ng effort, nagbigay ka ng time, nagbigay ka ng mga sakripisyo, pero at the end of the day, yung mga sakripisyo mo, yung mga pagtsatsaga mo, yung lahat ng ginawa mo ay hindi sinuklian. So di ba hindi maganda sa pakiramdam? Amen? Lahat tayo nagdidemand ng pag-ibig. Siyempre, pag nagmahal ka, ang in-expect mo sa tao, mahalin ka din. Di ba mga kapatid? So kaya dyan sa binasa natin,
Makita natin kung anong bagay ang napakahalaga na hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung tayo bilang isang tao, nagdidemand na kapag tayo ay nagmahal, mahalin din tayo. Yes, napaka-unfair naman nun. Na nagmahal ka, tapos hindi ka minahal. No? Sabi ni Olubit, ano ba yun? Yung isang vlogger, aray ko. No? May mga napapa-aray ba? Kasi nga, nagmahal, tapos hindi minahal. Hindi siniklaan yung kanyang pag-ibig, yung kanyang mga sakripisyo. No? At alam ko, mga nakaranas dito yung ating mga pastor na kasama natin. Amen? Even ang ating Reverend Pastor Joel, pangiti-ngiti lang yan. Napakatindi po ng kanyang pinagdaanan. He all out, he gives something, anything. But at the end of the day, no? Kapatid, at the end of the day, parang iniwan ka pa din. No? Binigay mo ng lahat, yung sakripisyo, nakita mo yung pagtsatsaga mo, yung pangunawa mo, at the end of the day, yung lahat ng ginawa mo, hindi sinuklaan, di ba hindi maganda sa pakiramdam? Wala dito nagnanais na pag-ibig na hindi totoo. Lahat tayo gusto ng pag-ibig na tunay. Kaya kung tayo nag-aambag ng pag-ibig na tunay, higit ang Diyos. Kasi Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen po mga kapatid. Kaya ang title po natin sa umagang ito, ayan, ang tunay na pagmamahal. Hallelujah. Ang tunay na pagmamahal. No? Glory to God alone. Kaya kung mayroong una talaga na nagmahal ng totoo, hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, walang iba kundi ang Diyos. Bago tayo minahal ang asawa natin, bago tayo minahal pamilya natin, may una na nagmahal sa atin. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung paano tayo nagnanais na, siyempre kapag nagmahal ka, gusto mo ang ibalik din sa'yo, pagmamahal. Pag-ibig din. Hindi pwedeng one-sided lang. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagmamahal. Napaka-unfair nun. No? Na parang ibinigay mo ang lahat at the end of the day, yung lahat ang ibinigay mo, yung lahat ng mga sakripisyo mo, hindi sinuklian. No? Kaya higit ang Diyos, mga kapatid, ay naghihintay ng totoong pag-ibig sa bawat isa sa atin. Pero ang nakakalungkot, ang Diyos na nag-alay ng buhay, ibinigay ang lahat. Pero at the end of the day, kamusta ang tao? Nag-response ba? No? Mga kapatid, kaya grabe po. Inakita naman natin kung anong ginawa ng Panginoong Jesus para lang ipakita ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Ipakita ang kanyang pagmamahal sa tao. Kinalimutan niya lahat ng meron siya. Maipakita lang kung gaano tayo kamahal. Pero yung tao, hirap. Ibigayan para sa Diyos. Amen. So glory to God. Kaya ito ay magbukas nawa ng pangunawa sa bawat isa sa atin. Kaya yun po yung title natin ngayon. No? Kaya in Matthew 22 verse 37, yan po title natin, ang tunay na pagmamahal. Amen. So glory to God. Kasi ang sabi po dan, no, Jesus said to him. Alam niyo po ba yung topic na yan, yung scripture na yan, no? And sa mga naunang talata, mga kapatid, yung kausap talaga niya yung mga Sadducee, mga Pariseo. Alam naman natin kung ano ang paglalarawan ng Diyos sa mga Pariseo, mga kapatid, di ba? Alam natin kung paano nilalarawan ng Panginoong Hesus ang mga Pariseo, mga Sadducee. Di ba yung mga Pariseo, eksperto sa kautusan, alam yung salita ng Diyos,
No? Pero ang sabi ng Panginoon, kayo'y mga mapagpaimbabaw. Kayo'y mga hindi totoo. Ang gaganda ng mga suot nyo, ng mga panlabas nyo, pero bulok ang puso nyo. Inay ko po. Wala akong kasama ngayong Pharisees. Wala akong kasama ngayong Sadducees. Lahat genuine. Amen. Yan ang tingin ni Jesus sa mga Pariseo. No? Ang dating is parang religious act lang. Religious lang. Maipakita lang. Kaya ayaw ng Diyos na imbabaw. Kung ayaw natin ng tekong pagmamahal, lalo na ang Diyos, mga kapatid. Ayaw nga natin ang Diyos pa. Kaya tinatanong kanina, sino yung nagmahal pero hindi minahal? Amen? Kaya nakaranas tayo ng pag-ibig ng Diyos. Nakaranas tayo ng pagkalinga ng Diyos. Kaya ang sabi niya, this is a command. May karapatan po na magdiman ang Diyos ng pag-ibig. Kasi nagmahal siya sa atin eh. Kung tayo nga, di ba? Nagdidiman tayo. No? May karapatan. At hindi basta-basta mga kapatid. Kasi ang mahalin ng Diyos is a command. Hindi to sinabi ng tao. Si Jesus mismo ang nagsabi. Ang Panginoon mismo ang nagsabi. At may karapatan ng Diyos magdiman ng pag-ibig. May karapatan ng Diyos. Kasi may ginawa ang Diyos. Amen? Kaya dito po sa pag-aaralan natin, 3 bagay lang po ito. Pero napakahalaga. Napakahalaga po ng 3 bagay na ito. No? Ang tanong ko po kanina, di ba pag nagmahal ka, ang hinihintay mo, doon sa tao na mahal mo, mahalin ka din. Amen? Dito po sa pag-aaralan natin ngayon, anong klaseng pag-ibig, anong klaseng pagmamahal ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ang hinihintay ng Diyos sa bawat isa sa atin, anong klaseng pag-ibig? Anong klaseng pagmamahal kaya to? Mga kapatid. No? So yun po yung pag-aaralan natin, 3 lang to. Maiksi lang po turo ko mga kapatid. Bibilisan ko lang. Ano? So 3 klase, 3 bagay. No? Na klase ng pagmamahal na hinahanap ng Diyos. Number 1, nandyan po sa ating binasa. Love your God with all your heart. Hello. That's the first demand ng Diyos. Bakit hindi sinabing soul? Kasi ang pangalawa, soul and mind. Why? Because heart is very important. Ano ang sabi ng kawikaan? Ang puso mo, ay ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Your heart is so important in the sight of God. Kaya ang una mga kapatid, love your God with all your heart, hindi with all your soul, with all your mind. Heart. Because heart, it's so important. Kaya sinabi niya sa kawikaan ng Proverbs, chapter 4, no? Makita natin na ang puso mo ingatang mabuti at alagaan. So always guard your heart. No? Sapagkat daw, ito ang bukal ng buhay mong tinataglay. Ito ang siyang bukal. Kapatid, ganun kahalaga ang puso natin sa harapan ng Diyos. Kaya yan ang dinidiman ng Diyos sa pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya ang tanong ko nila, may karapatan bang i-demand ng Diyos yan? Yes. Iyan Diyos na all out eh. Binigay lahat. Kinalimutan ang lahat para lang sa atin.
Kaya nung una, love your God with all your heart. Do you really love God? Kasi lagi po natin lagi na po natin tandaan, walang ibang puhunan sa paglilingkod sa Diyos kundi ang puso. Kapag hindi tama ang puso, hindi tama ang paglilingkod. Are you with me? Hello po, mga kapatid. Kapag hindi tama ang puso, naku, hindi tama ang paglilingkod. Hindi, pag ang puso ang nagka-problema, ang lahat ng gagawin, simple. Kaya palang sinasabi niya, ang puso mo'y alagaan mabuti. Ingatan. Guard your heart above all else. Sapagkat ito ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Pag guminto ang puso mo, ito ang buhay mo. Kaya binibigyan ng emphasize kung gaano kahalaga ang puso natin sa harapan ng Diyos. And next, Ate Cecil, no? Bakit napakahalaga ng puso sa harapan ng Diyos? No? Because God says the heart. No, pansinin niyo, ang sabi po doon sa 1 Samuel, no? 1 Samuel chapter 16, no? Verse 7, no? Ito yung pinapunta ng Panginoon Yahweh, no? Si Prophet Samuel doon sa bahay ni Jesse. No? Kaya sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, no? Huwag mong tingnan ang kanyang taas, ang kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin katulad ng pagtingin ng tao. Kasi ang tao, mga kapatid, pag tumitingin physical appearance. No? Kaya yung mga sabi ng sabon para sa iyo, akala nila banal na banal sila. Oo. Pero hindi nila alam yung puso nila bulok. Kaya sabi ni Jesus, taimbabaw lang kayo. Pakitang tao lang kayo. Amen. Ano? Kaya sabi dito, kung ang tao tumitingin sa panlabas, ang Diyos po tumitingin sa puso. Kaya ang puhunan talaga sa paglilingkod sa Diyos ang puso. Dahil pag hindi na tama ang puso, hindi na tama ang paglilingkod. Heart is so important in the sight of God. Your heart, our heart, it's so important in the sight of God. Napakahalaga ng puso natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid. At ano pa, mga kapatid? Yan. Ate Sel, yan. Heart is the source of all actions as intention, even your desire. Heart is a source of all actions and intentions, even your desire. Kaya ganun kahalaga, mga kapatid, yung puso natin sa harapan ng Diyos. Kaya always check your heart. Alam niyo po ba nung nagturo si Pastor Felix sa amin, nag-mentor sa amin? Gusto ko magtanong sa inyo, mga kapatid. No? Pwede po kayong sumagot, ha? Kailan ba dapat natin chinecheck ang puso natin? Tingin nyo kaya? Kailan? Paano natin chinecheck? Sinasaliksik. At kailan? No, pwede po kayong mag-write sa comment section. Tingnan natin.
Nawala po ako. No? Ang sabi dito, heart is a source of all action and intention. Ayan din, araw-araw, yan. Kapag nararamdaman ko pong mali na ako, bawat sandali, amen. Wala na po bang hahabol? Kailan dapat chinecheck ang puso? Tuwi, ano mo? Sa Jesus na Alan. Ano pa? Every minute? Okay. Wala na po ba? Hahabol? Kapag nararamdaman, bawat sandali, sabi mo hindi tuwing Valentine's Day, no? Every minute, sabi ng aking may bahay, araw-araw. So, wala na po bang hahabol? Mga kapatid, alam niyo po ba, kapag chinik natin ang puso natin, no? Pagising, align sa Panginoon. Amen. Salamat po, Pastora Ay. Salamat po sa lahat ng nag-respond sa aking tanong. Amen. Maganda po itong topic natin. Sa bawat tibok ng puso po. Sa bawat tibok. Oh. So, ang sabi ni Pastora Ice, Pastora ni Ate Cecil is always, pagising natin, ipaalay na daw natin ang ating puso sa harapan ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, lahat naman po, wala pong mali sa sinabi natin. Pero yung i-check ang puso natin, mga kapatid, ganito yon. May nararamdaman ka man o wala, check mo. Hindi dahil okay ka, parang okay na. Kasi nga ang puso kasi napaka-mandaraya. Amen. Kaya even sa ating paglilingkod, even kami mga kapatid, every time na kami po itatayo sa worship team, grabe talaga mga kapatid, talagang hindi kami pumapayag, natatayo kami na hindi tamang puso namin. Haharap kami sa Diyos. Kaya heart is so important to serving God, to follow God, to obey God's commandment. Dahil sabi ko nga po, pag ang puso hindi na tama, ang magiging gawa, ang magiging plano, ang pagsunod na gagawin, hindi na magiging tama. Why? Hindi tama ang puso. Kaya gano'n na lang sinasabi ng Diyos na we need to love your God with all your heart. Ito yung dinidemand ng Diyos na pag-ibig, na klase ng pagmamahal, na gusto niyang maranasan sa tao, gusto niyang ibalik ng tao sa Kanya. Ano sasabing, with all your heart, I love God with all your heart, lagi kang late sa service, in Jesus' name. I love God with all your heart, walang panahon sa salita ng Diyos. Hala, hello, wala kang panahon sa prayer life. Wala kang panahon sa mga gawain. Tapos you said, I love God with all my heart. Hello, hindi mo totoong mahal ang Diyos. Hello, are you with me? Love God with all your heart, pero hindi all out pagdating sa Diyos. Naku po. Wala pa tayo dyan, Ate Cecil. Ayan. Yan po yung pangalawa natin. Ayan. No? Na makita natin. Ito yung dinindiman, mga kapatid. Kaya always check your heart right now. Mahal ba talaga natin ang Diyos? Kaya hindi tayo pumupunta sa simbahan dahil sinabi ng ni pastor. Hindi tayo attendees. Pupunta tayo sa simbahan, ginagawa natin mga bagay ito because do you really love God? Mahal natin ang Diyos. It's not an obligation. Kaya nga,
Grabe, even yung turo ni Pastoral Lorna noong last Sunday, be planted in the house of the Lord. Kaya di ba doon sa parable of the sower, no? Makita natin ano ang good soil na represent ng good soil. Di ba yung tamang puso? Amen. No? Glory to God alone. Kaya yun ang una po mga kapatid na hiningi ng Diyos sa atin. Kaya nga, heart is the source of all actions. Even your intention, your desire, your devotion, your thoughts, etc. No? Kaya ganun kahalaga. Kaya ito yung una. Nakita natin doon na hinihingi ng Diyos sa atin. Dinidemand ng Diyos sa atin. Amen? No? Glory to God. And number 2, pangalawa na po tayo. Nakita po natin dyan is love your God with all your soul. Loving God with all your soul means giving your entire being, your identity, essence, and will to God. This is an offering your whole self. Your entire being. Your entire being. Your all aspect. Yung buong pagkatao mo. Yung buong sarili mo. Ibinigay mo na lahat sa Diyos. That means, love God with all your soul. It's giving your entire being. Amen. And the question is, ibinigay na ba talaga natin sa Diyos ang lahat? Because it means love your God with all your soul is a complete surrender. Complete surrender. Mga kapatid, complete. Hindi half. Complete surrender. Kaya nahihirapan sumunod, nahihirapang maglingkod, kasi hindi pa totoong nagsuko ng buhay sa Diyos. And that's the reality. That's the truth. Amen. Hello po mga kapatid. Are you with me? Natututo ba tayo? Nare-remind ba tayo? May tinatamaan ba? Nakukundik ba tayo? Nare-remind ba tayo ng Diyos? Amen po. Kaya love God with all your soul is a complete surrender. Kaya makita natin is giving your entire being. Your whole self. Your whole. Your whole. Yung buong sarili mo. Yung buhay mo. We need to give. Ibigay na lahat sa Diyos. Yung mga bagay na hindi maganda. Kasi nagiging balakid siya eh. Nagiging hadlang siya para hindi tayo magamit mightily, effectively, powerfully ng Diyos because you are not complete surrender to God. Is offering your whole self. Are you with me, mga kapatid? Sinuko na ba talaga natin ang buhay natin sa Diyos? O may tira pa? Meron pa. Hindi lahat. Tama na muna to, Lord. Ito lang muna. Lord, hindi mo na ako magpapatawad, ha? Ito lang muna ibibigay ko sa iyo. Okay. Kapatid, ang gusto ng Diyos,
na dinidiman ng pagmamahal ng Diyos sa atin is love your God with all your soul. It means you giving your entire being. Even your identity, even your essence, your will. Dito minsan nadadali tayo eh. Minsan gusto natin, will natin, gusto ko, Lord. Kaya minsan pag gustong-gusto natin, nabibingi tayo. Kasi gustong-gusto eh. Kaya nabibingi. Hindi na nakikinig. Mga kapatid, it means entire being, your whole self. Yung buong pagkatao mo. Kaya nga, is a complete surrender. Kaya di ba si Jesus nagdidemand, if you follow me, aba, forget yourself. Deny yourself. Ano sabi ni Jesus? Naalala mo yung takeaway ni Pastor Joel, nung naituro ko din to? Ang sabi niya, upro mo lang sa Diyos kapag mahal mo siya, kapag willing kang ibigay lahat ng meron ka. Ang tanong, yung lahat ng meron tayo binigay na natin sa Diyos? Alam niyo po ba mga kapatid, kung may oras mang tinuturuan ng salitang ito, ako muna. Naituro ko na to. Hindi naituro ko sa Sunday service to. Yung sinamarize ko lang, pinaksi ko lang. No? Bagay pero napakahalaga. At mamaya malalaman nyo kung bakit at itong bagay na ito ay sobrang napakahalaga. Mamaya babasahin natin. And number 3. No? Dito na po tayo sa huli. Number 3 na po tayo. Yan. Di ba? Yan yung pangatlo. Love your God with all your mind. In Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things above, not on earthly things. Set your minds on things above, not on earthly things. Dapat mga kapatid, if you really love God, if you love God with all your mind, ibig sabihin, yung isip mo, yung mindset mo, nakatuon sa mga bagay na makalangit. Nakatuon sa mga bagay na positibo, hindi sa negatibo. Amen. Set your mind, even sa ibang salin, set your affection. Set your mind on things above. Ang gusto ng Diyos, dapat lagi nakatuon ang ating paningin. Nakatuon ang focus natin sa mga bagay na makalangit. Kaya kung tayo ay na-accept natin, tayo ay panlangit, dapat ang isip natin makalangit. Dapat ang buhay natin makalangit. Dapat ang puso natin makalangit. Kaya sinasabi na ng salita ng Diyos, set your mind on things above. Hindi sa mga bagay dito sa mundo. Amen. Ano po ang kasunod, mga kapatid? Makikita natin dyan. No? And Romans. Yan natin sa Sil. Sa kasunod po niyan. Ayan. Sabi ang, alam po ito ng lahat. Ano po ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. You're set apart. Kaya bilang isang Kristiyano, no, hindi na tayo nakikiayon. Saan? Ano sabi dun kuna sa binasa natin sa Colossians? Set your mind on things above, not on the earthly things. Hindi dito yung i-focus yung mga bagay sa mga bagay na material.
Kasi ang lahat ng bagay na nakikita natin na material, lahat yan mawawala. Amen. Pero yung ugnayan, relasyon at pagmamahal natin sa Diyos is eternal. Kaya sabi niya, huwag kayong makiayos takbuhan sa sanlibutan ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Ayun. Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. No, mga kapatid, sabi dito, hayaan ninyong baguhin ng Diyos. No? Hindi po natin. No? Kundi ng Diyos. We need to allow God in your life. Amen. Kaya if you are totally surrendered to God, hindi ka nang nasusunod. Amen. Hindi na ikaw lang ang nagpaplano. Kaya mga kapatid, set your mind on things above. Huwag nating i-entertain yung maraming bagay dito sa mundo. Yung mga negatibo, we need to entertain the positive. Yung mga positibo. Mahilig kasi tayo minsan mag-entertain ng mga bagay na negatibo. Kaya din na dati, sinong nai-stress? Sinong nahihirapan? Tayo. Diba? Tayo nahihirapan. Kaya napakalaga po ng ating pinag-aaralan ngayon. No? Kaya ganun kahalaga ang sinasabing love your God with all your mind. Ano? Kaya lagi talaga natin makita natin is a whole. Whole. Wala po siyang sinabing half. Wala po siyang sinabing 99%. Lahat po siya. Oo. Kaya ayaw ng Diyos ng ano lang, 50% lang. Ayaw ng Diyos ng 99.9% lang. Gusto ng Diyos 100%. Amen. No? Kaya grabe po itong pinag-aaralan natin. No? At bakit ito'y napakahalaga ng tatlong bagay na ito? Actually po yung talatang ito ay makikita natin sa Luke. Yan. And there's a lot of many times na binanggit talaga ang sinasabing love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, even with all your strength. Amen. Ibig sabihin kapag inuulit ang salita ng Diyos, it's so important. It's very important. Napakahalaga nun. Kaya nire-remind tayo ng Diyos. No? Mahal ba talaga natin ang Diyos? All out ba talaga tayo pagdating sa Diyos? Kaya naalala ko, turo ni Pastor Lorna nung Sunday. No? Pagdating sa Diyos, ang kamay laging tikong. Parang laging there's a lot of question in her mind. Ano ba yan? Ang baga na naman. Ano ba yan? Magkakamp na naman. Ano ba yan? Mag-anniversary na naman. Ano ba yan? Gastos na naman. Pero willing mag-invest para sa inuman, sa kaibigan, sa party. In Jesus' name. Hello. Hello. Are you with me? Amen. Gumastos ng Amen. libo-libo. Para lang sa kaibigan, para lang sa... Pagdating sa Diyos, there's a lot of question. There's a lot of complaint. Tapos sabing all out. Sasabihin, I love God with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Pero pagdating sa gawain, laging wala. I'm sorry to say it. Tamaan na ang tamaan. I telling the truth. And this is the truth. This is the truth. Yung totoo eh. Diba yun ang sabi ng salita ng Diyos?
Kaya kung nung sa pagbibigay pa lang, sa 10% pa lang, hindi mo na kayang ibigay, paano mo masasabing you love God with all your heart? Hello? Sige nga, mga kapatid. Do you really love God pero hindi mo kayang bigay ang dapat para sa Diyos? Ibinigay ng Diyos ang lahat ng para sa iyo. Even 10% is not enough. 10% is napakaliit na bagay pa. I-compare mo sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay. Simpleng bagay lang, pero hindi nasusunod. Hindi nagagawa. Hello, mga kapatid, are you with me? Harsh ba? And this is the truth. Nire-remind lang tayo ng Diyos para mapaalalahanan tayo. Tandaan niyo po mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon. In Matthew 7 verse 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. No? Kundi yung mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Tandaan niyo po mga kapatid, ang pagbabalik ni Jesus ay para sa mga genuine, para sa mga totoo, para sa mga tapat. Tapat ba tayo? Totoo ba tayo? Genuine ba tayo? Kasi yun ang babalikan ni Jesus. And pag binasa niyo yung Matthew 7, ang sinasabi doon, mga lingkod na ng Panginoon yun. Mga lingkod po yun mga kapatid. Kaya sinabi niyo sa araw ng paghukom, marami ang tatawag sa akin, Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo, nagpagaling kami ng sakit, nanalangin kami, tumawag kami sa pangalan mo. At tayo na doon sabi ng 23, Matthew 7:23, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Hala, mga kapatid. Kaya ito'y dinidiman ng Diyos sa atin. At bakit ito'y napakahalaga? Itong tatlong bagay na ito, na love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, because 38, kapag binasa natin, kung mailalagay, may habol ni Ate Cecil, ang Matthew 22 verse 38, doon natin makikita. Kung bakit napakahalaga nun? Kapag binasa niyo mga kapatid, and Matthew 22 verse 38, kapag binasa niyo yun sa English, no? May sinasabi po diyan, this is the first and great commandment. Hello? Bakit napakahalaga na tatlong bagay na yon? Na love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, because this is the first, great commandment. Kapatid, great commandment. First. At anong bunga nun? Ano yung pangalawa? Love your God. Love your neighbor as we love yourself. Magagawa mo lang mahalin ang taong nagkasala sa iyo, even mga taong hindi ka mahal if you really love God. I tell you mga kapatid, tama po ba? Hindi natin magagawang mahalin ang mga taong hindi ka mahal kapag hindi natin totoong mahal ang Diyos. Kaya nga una Anong pangalawa? No? Kapag totoo mong minahal ang Diyos, mamahalin mo kahit yung mga taong hindi ka mahal. Mamahalin mo even yung mga tao na may sinasabi sa hindi maganda. Mamahalin mo yung mga taong naiinggit sa'yo. Mamahalin mo yung mga taong nakasakit sa'yo. Hello? Are you with me, mga kapatid? Yes, Pastor. Yes. Grabe. Ano? Kasi malabo talaga mga kapatid, I tell you. Mahihirapan tayong magpatawad. No? Mahihirapan tayong mahalin ng mga tao, lalo na yung mga hindi ka mahal-mahal.
kapag hindi natin totoong mahal ang Diyos. Eh, di ba yung nagtanong kay Jesus, paano pumunta ng langit? Mahalin mo ang iyong Diyos. Ng iyong buong puso. Ng iyong buong kaluluwa. Ng iyong buong lakas. Ng iyong buong pag-iisip. Ay, nagawa ko na po yan. Mula ng aking pagkabata. Eh, yung sinasabi doon, nung lalaking yon, nakapaloob doon sa love your neighbors, we love yourself. Pero yung love God above all else, hindi nagawa. Amen? Eh, maraming san, nagbibigay naman ako, kahit ako magsimba, nagdo-donate naman ako. Ala, yari tayo doon mga kapatid. Kaya nga sinasabi na ni Jesus dyan, love God with all your heart. Ang kausap niya dyan, mga Pariseo, mga Sadducee. Eh, yung mga Sadducee, mga Pariseo, paimbabaw yun eh. No? Kaya ang tingin pala ng Diyos, kapag tayo uma-attend lang, as an obligation lang, sinasabi lang ni pastor, nakakahiya sa leader, ang tingin ng Diyos, Pariseo ka. Ibig sabihin, hindi totoo. Napipilitan lang, na-push lang, nakakaya kay pastor, bakit hindi ako pumunta? Nakakaya sa leader, masabi lang present ka. Ang totoo yung puso mo nasaan? Wala. Sablay. Kapatid, hindi after ang Diyos sa galing mo. Hindi after ang Diyos sa bigay mo. Hindi after ang Diyos sa galing mong magturo, sa galing mong kumanta, sa galing mong magturo, sa galing mong mag-pray. Hindi. After ang Diyos sa puso mo. Kahit gaano ka galing kumanta, kahit gaano ka tumugto, pag ang puso mo sablay-sablay. Amen. Grabe po ito mga kapatid. Kaya i-check na natin yung mga puso natin, yung buhay natin. No? Kaya nga sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa atin, Panginoon, Panginoon ay makakapasok. Nawa doon sa makakapasok, kasama tayo. Ay ulitin ko, ang pagbabalik ni Jesus ay para lang sa mga taong tapat, sa mga taong pure, sa mga taong totoo, genuine. Hindi fake. Hindi pa imbabaw. Amen? And this is my question. Are you real or fake? Totoo ka ba o hindi? And God knows, kilala tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos, mga kapatid. At ano bang benepisyo nito? Kapag tayo ay totoong nagmahal sa Diyos. Hindi pwedeng pag binahal mo ang Diyos, wala lang. Meron yan. Ang sabi po ng James chapter 1 verse 12. James chapter 1 verse 12. Yan. Ipakita natin sa Cecil yan. Nandyan yan. Sige, sabay-sabay natin basahin. Blessed is the man who will endure trials. For when he has stood the test, to pass the test, he will receive, mga kapatid, the crown of life, which the Lord has promised to those, who love Him. Tanyo? Grabe pala mga kapatid. Hindi pala walang saysay yung magmahal tayo sa Diyos. There is a reward. Mga kapatid, ito yung natin, ginugol natin yung crown of life. Amen? Are you with me? Yan o. Grabe po mga kapatid, ang sabi dyan, no? Blessed is the man
who endures trials. Sa Tagalog, pag binasa niyo, mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Dahil matapos silang subukin, sila ay tatanggap ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Grabe pala mga kapatid. Hindi pala baliwala ang mahalin natin ng Diyos. Una, this is the command. And the second, this is a reward. There is a reward. May reward. May pagpapala. May blessings. At makikita natin doon sa Deuteronomy. Ayan. Dito na po ako magtatapos. Last na po ito. Deuteronomy. Ayan. Ang sabi diyan sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Kaya't pakakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng mga medyo pula. Lahat ng mga umiibig sa Kanya. Mga kapatid, tapat ang Diyos sa sino mang totoong nagmamahal sa Kanya. Ang Diyos po hindi marunong sumira sa pangako. Umiibig at sumusunod sa Kanya. Mga tuntunin. Kaya ang reward dyan ng Panginoon, no? Ang sabi niya, ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 sanlahi. Grabe, ano? Hindi, mga kapatid. Kaya, hindi basta-basta. There is a reward kung mauunawaan lang to ng tao. Wala talagang tao na hindi magmamahal sa Diyos. Walang tao na hindi susunod sa Diyos. Ang sabi diyan, tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Tapat ang Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Sa mga nagtatapat at sumusunod sa Kanya. Kaya kung sumusunod tayo ng totoo, naglilingkod tayo, maglingkod tayo. Maging totoo na tayo, mga kapatid. Maging genuine tayo. Kasi ang pagbabalik ni Jesus, para lang sa mga tapat at totoo sa Kanya. Yun lang naman talaga, yun ang katotohanan. Babalik si Jesus para sa mga tapat sa Kanya. Sa mga totoong nagmamahal, totoong kumikilala sa Kanya. Amen. Huwag tayo maging kagaya ng mga Pariseo. Huwag tayo maging hindi dapat ikakitaan ng paimbabaw. No? Kaya mga kapatid, mahalaga yung tunay na pagmamahal natin sa Diyos. Tunay, genuine, totoo. Kaya yung title natin, ang tunay na pagmamahal, yun ang hinahanap ng Diyos. Pag-ibig ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Bakit ito'y napakalaga? Because this is the first and greatest commandment. Ano yung the second? Siyempre yung love your neighbors, we love yourself. Sabi ko kanina, magagawa ko ng mahalin yung mga taong nakasakit sa'yo. Mga taong may sinasabi sa'yo hindi maganda. Kapag totoo mong mahal ang Diyos. Kaya pag hindi natin totoong mahal ang Diyos, mahihirapan tayo mahal. Mahihirapan din tayo magpatawad. And that's true. Yes, totoo yun. Hindi pwedeng mahalin lang natin yung mga kamahal-mahal. Hindi pwedeng ganun, mga kapatid. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa ganun. Si Jesus po ay namatay para sa lahat. Amen. Kaya glory to God. Kaya ang pagmamahal natin ay dapat walang tinatangi. Amen. Kagaya ng sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang tunay na pagmamahal. Ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kasi ang totoong nagmamahal sa Kanya, ang sa Kanyang babalikan pagdating ng araw. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal na nakatunghay mula dyan sa langit. Maraming salamat sa umagang ito. Thank you for using our life. Thank you for this privilege, Lord, na makapaglingkod at magamit ang aming buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos.
Continue to move, Lord, sa puso ng bawat isa na narito. Ng mga salitang ito ay nagpaalala sa amin na lagi naming tingnan ang aming mga puso. Lagi naming i-check ang aming mga puso. Lord, I lift up to you na hindi po namin magagawa mga bagay na ito nang walang pagsama. Kaya maraming salamat po. Napagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Pagpalain mo, Lord, ang iyong buhay at salita. We pray na mga salitang ito ay hindi kayo man manakaw at makuha mula sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. We praise you, we glorify you, we honor you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po. God bless you all. Mami? Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you po sa umaga